end is near. Bumigay na si Eduardo Año na hubaran ng maskara sa lahat. Palasyo, laglaga na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang di umano'y mga kabulastugan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. ay tila unti-unti nang nagkalaglagan ang mga nasa Malacanang ngayon. Ito ang komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos madawit sa kontrobersyal at malaking pasabog ng mga ex-marine tungkol sa issue ng maletang pera at nasama sa Uso na ngayon yung nagkakalaglagan no? rin sa nag-group effort at isa di umano sa sangkot kung bakit nakapiit ngayon sa ICC Detention Center ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila ang karma ay humahagupit na rin matapos ang kumpirmadong balita ngayong araw lamang mula mismo sa palasyo. National Security Advisor Eduardo Año, tila ang karma ay humagupit na rin dahil opisyal nang nag-resign at iniwan na si Marcos Jr. sa palasyo. Ayun, nag-resign. Yan ba yung mga tipong syempre, siguro nakakapag-isip na siguro sa mga nangyayari ngayon. Parang play safe na, parang ayaw madamay sa Hindi, di ba? Kung ikaw talaga is nakakapag-isip, kasi alam sa totoo lang siguro kung maganda yung nangyayari, no? Kung alam nilang maganda yung nangyayari, hindi naman para siguro mag-resign ka. Siyempre, trabaho mo yan di ba? Na-assign ka sa ganyan, siyempre, magandang position din naman. Pero siguro, kaya ka nagre-resign is may dahilan. Hindi naman pa pwedeng yung magre-resign ka lang, trip mo lang naman mag-resign. Di ba? So sigurado may dahilan yan. Alin doon? Alin yung dahilan? Meron ka bang nakikitang hindi maganda? Meron ka bang hindi nagugustuhan sa mga nangyayaring galawan? O gusto mo bang iligtas ang iyong sarili? O ayaw mong madamay sa mga nangyayari? Maraming dahilan Hindi kasi pwedeng sabihin na ginusto mo lang. Siguro baka mamaya ginusto mo lang. Pero mahirap pa rin, di ba? Kumbaga, hindi mo pa nga natatapos. Kumbaga, nandiyan ka pala sa peak. Kumbaga, yung posisyon na yan is ninanam mo pa lang. Ninanam na una, nandiyan na, maayos na posisyon na hinahangad naman ng karamihan. Pero parang iiwanan mo na lang ng ganun-ganun na lang. Para mas malapit to sa meron kang matinding dahilan. Umano'y malaking laglagan sa palasyo, di na mapipigilan pa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kusang nag-resign kaya si Año o pinaresign, hindi namin malilimutan ang group effort ninyo laban kay Tatay Digong sa tamang panahon. Kusang nag-resign o kaya pinaresign. Pwede rin. Kung pinaresign, ibig sabihin merong hindi sila nagugustuhan sa kanya. Baka kung sakasakaling merong nagiging issue sa kanya, no? Pwedeng ganun. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang kumpirmadong balita na bumaba na umano sa pwesto bilang National Security Advisor ni Marcos Jr. si Eduardo Año. Ayon pa sa nakalap nating source ay tila may malaking laglagan umano ang mga mangyayari sa loob ng palasyo at kamara at maging sa Senado matapos ang hindi mapipigilang pag-arangkada at pagiging nakatakda na bilang presidente ng Pilipinas. Yung sa totoo lang talaga, yung laglagan ng mga nagiging issue na laglagan na yan, sa mga panahon kasi ngayon parang malabo pang mangyari yan Kasi kung tutuusin, buo pa yung buo pa yung puwersa nila. Kumbaga kahit sabihin mong nababawasan sila, is ganun pa rin Yung posisyon pa rin nila is nandudoon pa rin.
Kumbaga, meron pa rin silang pagkakaisa, meron pa rin silang barikada na matibay. Siguro mangyayari lang na maglalabasan yan, yung mga yan magsasalita, yung mga taong nag-resign o yung mga taong umalis, yung mga taong hindi nagustuhan yung nangyayari ngayon, siguro kung sakasakaling mag-iba na yung administrasyon, dun tayo maraming malalaman. Kung sakasakaling ang maging presidente, yung medyo hindi naman nila kasundo. Di ba? Pero kung magiging kasundo nila yung magiging presidente, kaalyado nila, tropa pips nila, ay malabong may malaman tayo. Pero kung sakasakaling hindi nila tropa, siguradong marami tayong malalaman. Maraming magbabaliktaran, marami talagang magko-confess niyan. Kumbaga parang kulang na lang dyan, pare. Maraming mangungumpisa. Vice President at ang mahalal ito ngayong darating na 2028 election. Dahil sa kabila ng paninira sa Vice President ay number 1 pa rin ito sa lahat ng survey. Kaya ang pangamba ngayon ng mga nasa Malacanang, Kongreso at maging sa Senado ay baka di umano'y mabalikan sila kung hindi sila babaliktad sa gobyernong ngagva ni Marcos Jr. Ayon pa sa kumpirmadong balita ng Source Online. Breaking, Anyo nagbitiw bilang NSA. Kinumpirma ng Malacanang na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Eduardo Anyo bilang National Security Advisor kasunod ng kanyang desisyon na magretiro mula sa serbisyo. Kumbaga, tinanggap agad, no? Wala man lang pagpigil. Wala man lang, bakit? Ba't gusto mo mag-resign? Anong nangyayari? Kung dagdagan ko yung sweldo mo, huwag kang mag-resign. Pero parang parang tinanggap agad, no? Sinabi, no? Parang, sige na, mag-resign ka na, okay lang. Sabihin, hindi ka importante sa kanila. Ng publiko. Ayon kay Yusik Claire Castro, Secretary Anyo has decided to retire from public service after decades of continuous service from government and the military. Si Anyo ay isa sa mga matagal nang nagsilbi sa pamahalaan at sandatahang lakas, kabilang ang pagiging dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at kalihim ng Department of the Interior and Local Government sa administrasyon ni Di ba ito yung isa sa mga bumaliktad kay PRRD? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Paki-comment ka sa comment box. Di pa siya yun? Isa siya doon. Pangulong Duterte bago naging National Security Advisor. Ayun, tama. Yan yun. Sabay ng kanyang pagbibitiw, inanunsyo rin na si Eduardo Oban ang itatalaga bilang bagong National Security Advisor. Parang napakahilig naman nila sa Eduardo, no? Eduardo Anyo. Tapos ito naman, Eduardo Oban. Kailangan siguro Eduardo mga nakalagay, no? Kailangan Eduardo mga pangalan, same pangalan lang lahat. Ayan na! Time to speak up! Imagine nyo mga Lods, bakit sa administrasyon ni Marcos ang daming nagsisi-resign? Marcos accepts resignation Ang dami of National nagsisi-resign. Security Advisor Eduardo Anyo. Ano na namang issue yan? Di ba? Pansin nyo? Kasi kada may mag-resign, may issue. No? Parang nagkakaubusan na ba sila? Kada may mag-resign, pinaparesign nila para hindi magsalita. Para hindi mag-isa. Hay, grabe ang administrasyon ngayon. Di kaya mas delikado yun kung pinaparesign nila. So parang pinaparesign nila tapos sabihin nila parang tago ka muna, huwag ka muna magpakita. Kumbaga lay-low ka muna. Kasi nga parang sinasabi ni Mr. Real Talker, hanggat nandiyan ka sa pwesto, pwede kang maimbitahan para maimbestigahan. Parang ganun din, pwede rin siguro. Ano? Bakit kaya sila nagsisi-resign? Nag-resign or pina-resign para magtago at para hindi ma-question? Pinaresign, parang ganun. Magtago ka muna. Diba? Wala na talaga tong administrasyon na to. From the start pa lang ng Marcos administration, ang dami nang nagsisi-resign, di ba? Kung maayos ang pamamahala ni BBM at kung maayos ang pamamahala ng Marcos administration, bakit isa-isa silang nagsiwalaan? Yun yung sinasabi ko. Kung magre-resign sila,
'Di ba? Kung magre-resign sila, may ibig sabihin 'yan. Meron silang hindi nagugustuhan, may nakikita sila na hindi maganda. No, kasi napaka-imposible naman kung ikaw naman maganda naman ang posisyon mo at komportable ka sa posisyon mo, bakit ka magre-resign? So meron din pangalawa na pwedeng ikaw ay pinag-resign. Ngayon kung meron kang issue na namumuo sa'yo, siguro ay iniiwas ka lang sa issue kaya ikaw ay pinresign. Maaaring ganun din, gaya na nga ng sinabi ni Mr. Real Talker. 'Di ba? Kasi kung nasa pwesto ka nga naman, is pwede kang maimbitahan o mas lalong pwede kang matanong at baka madulas ka ng konti, mabaldog ka. 'Di ba? Isa-isa silang nagsisi-resign. Bakit kaya? Sabi, General, nagbitiw na si Secretary Anyo as Ngayon, National General Security Bacanas, Advisor. support Di ba natin yan. nagkasama Tsaka si Mr. kayo Real nung Talker nasa kanina. serbisyo? Chinitong Tisoy. Sabi ko, yes, nakasama ko. Naging Nakasama classmate ko, Lieutenant Colonel pa kami noong 2003. Kumuha kami ng Command 2000. and General Staff Course. Nagsama kami at I can describe sa kanya, mabait, mapapagkatiwalang tao, he's a man full of character and integrity. Kung mabait siya, bakit nagkaganyan? Bakit siya tumalikod kay PRRD? Parang ano siya, parang lumalagay siya sa patag. Kung saan ang patag, doon siya pumupunta. Yun yung pagkakilala ko sa kanya nung nasa serbisyo pa kami. Medyo nag-iba na lang nung ito na, panahon ng Marcos Jr. Administration, lalo na yung nasasangkot siya sa group effort pag-kidnap kay Tatay Digong. Parang lumabas na ang totoong sungay. Kasi mahirap yung masyadong mabait eh. Pag masyadong mabait siya, may tinatagong sungay yan. Okay. So, ito ang post ng News 5. Anyo nagbitiw bilang National Security Advisor. Nagbitiw na sa pwesto bilang National Security Advisor si Eduardo Anyo ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Papalit sa kanya si dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Eduardo Ubay. Talagang hindi sila mahilig sa Eduardo, no? Baka pag nag-resign yan, susunod yan, kapalit yan, Eduardo uli. Okay. So, ano ang nangyari? Bakit bigla siyang nagbitiw? Ako opinion ko lang ito. Knowing the character of General Anyo, nakikita ko na hindi rin siya magtatagal sa Marcos administration. Yung ulitin ko, napakagandang serbisyo niya at ito nga yung pagkasangkot niya sa group effort, malaking bagay sa kanya yon. Maraming tumitingin sa kanya noon, tumitingala. Ibig sabihin yung meron ngang isang retired general na kakila, hindi ko na lang pangalanan. Nung mainit-init pa yung balita na isa siya sa nag-group effort kay Tatay Digong. Sabi ng retired general, taga Davao, idol ko ito dati noon, ngayon hindi na. Sabi. Parang nawala yung mga prinsipyo nila, no? Yung mga dating ginagalang, no? Naman is tinitimbang. Hindi ako kaagad naniwala. Parang hindi ako maniwala na magawa niya. Kaya nung i-deny niya na hindi siya kasama sa group effort, medyo napaganon ako yun. Sabi ko nga. So, sabi niya, hindi ako... Totoo naman kaya yun na hindi siya kasama kung sinabi niya na gano'n, hindi ako kasama. Kasi minsan kasi, di ba, parang napakadali lang naman magsalita sa isang tao. Napakadaling tumanggi kung salita. Di ba? Pero hindi naman natin alam kasi mas mahirap talaga kung gawa. Ano ba yung sinasabi ko? Pero talaga, totoo. Madali lang magsalita na hindi ako kasali dyan. Ayun, kung hindi siya kasali, di good. Pero parang ang hirap naman paniwalaan yung mga ganung bagay. So, kasama dyan. Hindi ako kasama.
Kaya, tingnan nyo, yung sinampang kaso sa ombudsman ni Senator Amy as chairperson of Foreign Relations Committee, ang mga nasampaan lang ang kaso, yung magkapatid na Rimulya. Mm. Tapos si General yung PNP chief at saka Torre. si Torre. Ayun. Sino na ba yung PNP chief na ano niya? Kalimutan ko. O yung babaeng And nakasalamin ba yun? then yung Yusik Lamanilaw. Sila lang yung ano. So hindi kasama si Eduardo Año. No? Baka naman talagang totoong hindi kasama. Ang gulo ko eh, no? Ay kung kasama pa sa group effort si Secretary Anyo, dapat sinampan din sana ng kaso. Kaya hindi. So, ito ngayon, ano ang nangyari? Bakit siya nagano? Tungkol na ito sa nangyayari, lalo na itong krisis ngayon sa langis, lalo ito, again, these are just my opinion. I might be wrong. Dalawang issue na nakikita ko na hindi sila magkasundo-sundo, itong how to handle the oil crisis and yung napapabalitang rumors sa kalusugan ng Pangulo. Okay. Tumakbo naman, General eh. Pinakita niya nga eh, talagang nagmamarathon siya. Pinahabol niya nga yung mga reporter. Pero kasi sinasabi ko nga, gaya kang sinabi ko kahapon, na madali naman kasing gawin yung ganun. Lalong-lalo na kung alam mo na medyo delicate ang iyong posisyon, kung sakaling hindi mo ipakita ang ganun. 'Di ba? Kasi kung ipapakita mo na may sakit ka, nanghihina ka, mas lalong tataas yung posibilidad na maaari kang mapalitan. So kung mapapalitan ka, alam mo naman kung ano mangyayari. 'Di ba? Maaapektuhan yung mga taong galit na galit kay BP Sara. Sigurado 'yan. So syempre, ipine-prevent nila yung ganung mangyayari. So kailangan ipakita mo na lumabas ka. Magpakita ka sa video, kailangan tumatakbo ka, kailangan tumatalon ka, lumipad ka, magtumbling ka, kung kinakailangan ganun, para makita naman ng mga tao na alam nilang malakas ka. 'Di ba? Pero mas maganda kung araw-araw na lang, no, pinapakita tatakbo ng tatakbo, 'di ba? Mula Maynila hanggang Baguio. O kaya doon sa may mataas, doon sa may hagdan, para malaman, doon sa may Baguio, 'di ba may mataas na hagdan doon? Para malaman natin kung talagang malakas. Hindi, joke lang. Kasi sa atin naman, ayaw naman natin na manalangin ng mga ganun na mahina ang Panginoon. Hindi ganun. Ayaw natin ng ganun. Gusto ko, isa ako sa mga gusto na sige, tapusin mo yung termino mo. Pero kung sakasakaling hindi na talaga maganda yung nangyayari, siguro dapat naman talagang mapalitan. Para magbago naman yung sitwasyon ng bansa natin. Kasi talagang mas kailangan na natin, para sa akin parang kailangan na natin ng bagong pamumuno ngayong mga panahon na to. 'Di ba? Kasi parang hindi kayang mai-handle eh. 'Di ba? Kasi sana naman iparamdam nyo sa amin na kaya nyong i-handle yung sitwasyon. Sa nangyayari kasi ngayon, ang daming kababayan natin na naghihirap, ang daming mga kababayan natin ang nahihirapan. Kumbaga kayo na lang na nasa gobyerno ang pwede naming sandalan sa mga panahon na to. 'Di ba? Kaya nga namin kayo binoto dahil alam namin na may maitutulong kayo para sa amin sa oras na mga ganito. Pero kung ipapakita nyo sa amin na ganyan, na parang hindi kayo pwedeng sandigan, di wow. Kawawa naman kami. To me, it's a great relief para sa akin kasi I consider him as my friend. Friend? A friend? Hindi ko makalimutan sa kanya nung Baka mamaya, General, kumanta ka na naman. A friend, that's all you want me. hindi pa ako na-promote. Although mag-classmate, may contemporary kami, sabay kaming pumasok sa armed forces. Siya, 2-star general na, ako, full colonel pa. Hindi pa ako na-promote kasi hindi ako PME graduate, siya PME graduate. Sabi niya nung nagkita kami dyan ba't hindi ka pa na-promote? Hindi ko alam, sir. Basta, hintay lang kung i-promote o hindi. Sabi niya, sige, follow upin ko. Don't worry.
mapropromote ka. Sabi niya, ganun siya. Ano, kaya may pinagsamahan kami dyan. Kumbaga talagang parang close sila ni General Macanas talaga. Kaya talagang parang nakikilala talaga ni General Macanas. Kaya medyo nagdalawang isip si General Macanas kung kasama talaga si Anyo sa mga, ayun nga, sa group effort, di ba? Kasi Yun hindi na. ganun yung pagkakakilala ni General Macanas eh. Kumbaga may prinsipyo siya noong mga panahon na yun. Kaso nga lang talagang nagbabago, General, pag pag meron ng mga ganyan. Hindi nagtagal, na-promote ako kasi depende sa mag-follow up sa'yo. Okay. Kaya ako, Kumbaga tinulungan ka, General. Yan ang ano. Mabait naman talaga nung mga panahon na yun, General. Nung mga panahon na yun, mabait siya. natutuwa ako at nag-resign na siya para hindi na siya mapasama sa ano. Kumbaga Para- hindi na siya madamay sa kalokohan nangyayari. Hindi na siya tuluyang, alam mo yun, yung record niya na Hindi masira. to me, sa akin lang ito, Kumbaga kay impeccable General kasi record. parang buo pa rin ang ano pagtitiwala niya kay Anyo. Kumbaga malinis pa rin ang tingin niya. No, pero syempre hindi naman natin masisisi si General. Dahil alam natin merong magandang naidulot sa kanya si Anyo. No? Ngayon kung talagang malinis si Anyo sa mga nangyayari, wala siyang kinalaman, very good. Okay 'yon. At maganda 'yon, nag-resign siya para hindi na siya nadadamay sa kung ano mang mangyayaring mga issues na nangyayari ngayon. 'Di ba? Makaiwas na siya. Niya sa pag-serve niya sa Armed Forces of the Philippines. Napakagaling niya na intelligence officer. Ano lang, napaka low-key, hindi siya mayabang. Pala kaibigan. Wala siyang kaaway. Okay pala. Sa nalaman ko lang wala dahil ang bait ng bait. Kaya salamat. Yung pinangalanan siya ng Brave 18 Marines na nakatanggap ng paper bag. Yun. Ayun, kaya nag-resign. Isa siya daw siya tumanggap ng bag, nako. Sigurado kasi maiimbestigahan siya ron pagdating ng araw, nako. Paano kaya pag nag-iba yung administrasyon? Siyempre, lahat ng mga binanggit ng mga 18 Marines, lahat ng mga testigong lumabas, sigurado ipapatawag uli yun. May posibilidad na madagdagan pa ng madagdagan yung mga testigo nun. Yun ang pinakakinahihintay natin eh. 'Di ba? Kaya ayaw nga nilang manalo si BP Sara kasi nga magkakaungkatan yung mga panahon na yun. Nagsampa kagad ng kaso. Dalawang kaso ang isinampa sa Brave 18 Marines. So tingnan natin kung anong mangyari. So good luck, Sir Secretary General Anyo, Sir. Sana enjoyin yung just enjoy your retirement. Huwag nang sumama sa magulong administrasyon na ito. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Chinitong Tisoy, yun, kay Mr. Real Talker at kay General Macanas, the General's Viewpoint. Mga suportahan natin yan, mga katunay ha. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.